Sa mga nakaraang araw, naging sentro ng usapin sa social media at showbiz ang pahayag ni Alvin Aragon tungkol sa pananampalataya, pamilya at ang desisyon ng kanyang asawa na si Izzy Trazona na umalis sa Sex Bomb Girls noong panahon ng kanyang kasikatan. Ayon kay Alvin, ang pag-alis ni Izzy ay hindi lamang profesional na hakbang, kundi tugon sa tinaguriang tawag ng Diyos. Matapos lumabas ang kanyang pahayag, sumabog ang reaksyon mula sa publiko at iba't ibang personalidad sa industriya, mula sa pagkundina, pagtutok sa issue ng diskriminasyon, hanggang sa panawagang igalang ang personal na desisyon ng bawat isa. The Philippine Showbiz List presents reaksyon ng showbiz sa mga pahayag ni Alvin Aragon laban sa Sex Bomb Girls. Sue Ramirez. Sa isang post ng ABS-CBN News, nilalaman ng art card at pahayag ni Alvin mula sa isang panayam kung saan sinabi nito na ang pagre-resign ni Izzy sa sex bomb ay hindi dahil sa kanilang relasyon kundi dahil umano sa utos ng Diyos. Ayon sa kanya na maging Christian si Izzy, tinawag siya ng Panginoon at siya ay sumunod. Giniit din niya na ang naging desisyon ng asawa ay pagsunod sa pananampalataya at hindi impluensya ng sino man. Sa comment section ng naturang post, nagbigay si Sue ng kanyang pananaw. Una, ipinahayag niya na parang mali tingnan ang pagiging miyembro ng Sex Bomb Girls at idinagdag pa niya na mas malaking kasalanan ang pagiging homophobic at transphobic. IC Mendoza. Hindi may pagkakailang hindi nagustuhan ni IC ang opinyon ni Alvin tungkol sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, kaya nagbahagi siya ng masinsinang opinyon sa isang thread post. Ipinaliwanag ni IC na hindi dapat gamitin ang pananampalatayang Kristiyano upang sakta ng ibang tao o para lamang makakuha ng pansin. Ibinahagi rin niya ang kanyang personal na karanasan bilang isang gay na Kristiyano. Ipinaliwanag ni IC na ang kanyang relasyon sa Diyos ay nakabatay sa panalangin at sa biyaya ng Diyos at hindi sa opinyon o pagsang-ayon ng ibang tao. Dagdag pa ni IC, hindi niya kailangang pumili sa pagitan ng kanyang pananampalataya at identity. Maaaring pagsamahin ang dalawa ng sabay at tapat. Tinapos niya ang kanyang post sa paglagay ng mensaheng Nagmamahal, Sex Bomb IC. Makalipas ang ilang oras, muling nagbahagi si IC ng post sa parehong thread kung saan binanggit niya na parang hindi natulungan o naiintindihan ang mga bading na malinaw na pasaring sa pananaw ni Alvin. Sa mga sumunod na komento sa thread, may netizen na nagsabi na nakakahiya o nakaka-cringe ang sitwasyon, lalo na sa panayam ni Boy Abunda kay Alvin. Sinagot ito ni IC at binanggit niya na ginagamit ni Alvin ang kontrobersya para sa pansin o publicity. Boom Labrusca. Nagbigay din ng kanyang obserbasyon si Boom sa isyong kinakaharap ngayon ni Alvin, lalo na kung anong klaseng asawa siya kay Izzy. Sa kanyang Facebook, binahagi niya ang isang screenshot mula sa pinag-usapang radio interview ni Alvin kung saan naka-highlight dito ang salitang sinabi niya na I want to protect my wife. Ayon kay Boom, buhay nila yon at bubong nila, kaya hindi niya maintindihan kung bakit naapektuhan ng ibang tao sa ganitong bagay. Ipinaliwanag niya kung walang kwenta ang issue, bakit pa ito apektado ng iba, at tila sinasayang lamang ang oras kung pinapansin ang mga bagay na hindi naman makakatulong sa kanila. Sa comment section ng post, idinagdag niya na anuman ang kaso, buhay pa rin yun ng mag-asawa at personal na household nila, kaya hindi dapat makialam o lumabas ang publiko sa ganitong usapin. Suzette Doctolero. Ang Encantadia writer na si Suzette Doctolero ay nagbahagi sa kanyang Facebook ng interview ni Alvin kung saan ipinapaliwanag dito kung bakit naaasiwa siya sa grupo ni IZ. Ayon sa kanya, hindi angkop ang pangalan ng sex bomb para sa mga bata at ang ilang pananamit at seducing na galaw ng grupo ay maaaring magdulot ng maling impluensya. Binanggit niya na ang sex ay nilikha ng Diyos para sa mag-asawa, kaya't pinili ni IZ na umiwas sa ganitong aspeto ng performance na ayon sa kanya ay kalooban ng Diyos. Bilang tugon sa pahayag ni Alvin, binigyang diin ni Suzette na hindi dapat idaan sa relihiyon ang pagiging controlling at manipulative. Ipinaliwanag niya ang mga nanonood sa sex bomb concert, kabilang ang mga kabataan, babae at LGBTQIA+ audience, ay hindi nakaharap ng sex o libog, kundi aliw, nostalgia, relatability, at pagkakataong makalimot sa mga toxic na issue at problema. Para kay Suzette, simbolo rin ng kabataan at masasayang alaala ang Sex Bomb Girls. Sinabi rin niya na opinion lamang ito at medyo mema ang tono ng kanyang pahayag, ngunit malinaw ang mensahe. Mali ang gamitin ang relihiyon para sa paniling lang o pangkokontrol sa iba. Ann Patricia Lorenzo Diaz.
Pinalaga ng trans woman at Miss International Queen Philippines 2025 na si Anne ang naging reaksyon ni Alvin kaugnay sa sexual orientation ng stepdaughter nitong si Sofia Trazona, kung saan malinaw na hindi siya sang-ayon sa pagiging trans woman nito. Ayon kay Alvin, taliwa sa utos ng Diyos ang pagiging LGBTQ at naniniwala siyang sa impyerno ang bagsak ng mga ito. Buwelta ni Anne sa kanyang Facebook post, pwede namang maging makadiyos at sumusunod sa salita ng Diyos nang sabay na maging makatao. Iginiit niya na hindi nakababawa sa pagkatao, sa pagiging lalaki o sa pagiging anak ng Diyos ang pagkakaroon ng compassion at kindness. Pinunay niya si Alvin sa paggamit umano ng salita ng Diyos bilang paraan para bigyang justify ang homophobia at transphobia. Hirit pa niya, ewan ko sa iyo Alvin na high, nagsayaw ng low. Sa hiwalay niyang post, ipinakita ni Anne ang hindi pagkakaintindi at pagkadismaya niya sa pananaw ni Alvin sa sayaw at kilos ng sex bomb girls. Tinawag niya si Alvin na bula ang propeta at binigyang diin na ang pagnanasa ay nasa isip ng tao at hindi dulot ng pananamit o kilos ng isang performer. Ayon sa kanya, ang maling pag-iisip at interpretasyon ay problema ng taong nag-iisip ng malaswa at hindi dapat ina-adjust ang artista o grupo para sa ganitong pananaw. Binanggit din ni Anne ang salitang seducing na ginamit ni Alvin sa kanyang komento na tinawag niya bilang nakakatawa at walang saysay. Gian Bernardino. Dinaan naman sa biro ng lead vocalist ng bandang Cup of Joe na si Gian Bernardino ang kanyang reaksyon sa issue sa pamamagitan ng post kung saan nagbiro siya na kulang siya sa dasal at sana'y mapatawad siya ni Alvin Aragon. Kasama rito ang nakakatawang palitan niya kay Maris Racal tungkol sa kanyang pinakabagong relasyon na 9 lamang na inilarawan ni Maris bilang parang isang buong bata at hindi man lang nabinyagan. Haji Alejandro. Ang content creator at professional makeup artist na si Haji Alejandro ay nagbigay ng matapang na reaksyon. Ayon sa kanya, nakilala ni Alvin ang asawa niyang si IZ bilang dancer at doon siya na-attract, kaya hindi tama na ituring itong kasalanan ngayon o bawal. Binanggit niya na ang takot ni Alvin na masidyus ang iba ay hindi katwiran kundi insecurity. At malinaw na ang asawa ay hindi pag-aari o bagay na dapat kontrolin, kundi partner na dapat igalang at respetuhin. Sunshine Garcia and Alex Castro. Sa kabila ng hindi direktang pagkontra, si Sunshine ay tila nagbigay ng isang banayad, ngunit nakabuluhang reaksyon sa issue sa pamamagitan ng kanyang social media post. Sa pagdiriwang ng Valentine's Day, kasama ang mister na si Alex Castro, nagpost siya ng mga litrato. Bukod sa dinner date, nakatanggap pa si Sunshine ng bouquet of flowers mula sa asawa. Ayon pa kay Sunshine, ilan lamang ang mga ito sa efforts ng mister para ipakita at iparamdam sa kanya ang nag-uumapaw nitong pagmamahal. Bukod pa rito, ang ibinibigay nitong suporta kay Sunshine na gawin ang mga bagay na nagpapasya sa kanya. Malaking bagay ito para sa Sex Bomb Girls member sa ikalalago ng kanyang sarili bilang aktres at performer. Kapansin-pansin ang paggamit ni Sunshine ng all caps o malalaking letra sa mga salitang support at grow. Sa comment section ng Facebook post ni Sunshine, maraming netizens ang nag-isip na ang caption niya ay posibleng sagot sa naging pahayag ni Alvin tungkol kay Alex. Ito ay nadiretsahan niyang pinuna si Alex sa pagpayag nitong mag-perform si Sunshine sa reunion concert ng Sex Bomb Girls. Kaugnay nito sa isang panayam, inihayag ni Alex ang kanyang reaksyon sa pahayag ni Alvin. Ayon sa kanya, nakita na niya ang post at video ng interview kay Alvin, ngunit pinili niyang huwag na lang itong patulan dahil mas marami siyang makahalagang gawain bilang vice-gobernador ng Bulacan. Sa halip, nagbungkahay siya na ipagdasal na lang ang mag-asawa. Sex Bomb Girls. Hindi naman nagpahuli ang ilang miyembro ng Sex Bomb at kanya-kanya ang parinig sa social media pahiwatig sa pagkadisgusto nila sa pananaw ni Alvin sa kanilang grupo. Isang video sa Facebook ay pinost ni Ira Bermudez kung saan makikita ang mga asawa at partner ng Sex Bomb Girls na sumasayaw sa iconic dance song na Macarena. Mababasang caption sa post ni Ira, grabe ang support ng husband ng mga Sex Bomb, pati sa sayawan di nagpahuli. Halos ganito rin ang ibinabahagi online ni Jopay kasama ang kanyang caption, ang saya-saya, sa concert di napaos pero sa after party do napaos. Ha ha ha. Ibinida naman ni Jovel Palomo ang ilang kuha niyang larawan sa naganap nilang dinner party. Sa kanya sa post, SB Girls with the Sex Bomb Papas. Samantala sa TikTok ni Mia Pangyarihan, maraming netizens ang nagbigay ng kahulugan sa pag-lip-sync niya ng kantang Akin Ka Na Lang ng Itchy Worm sa linyang Huwag kang maniwala dyan, di kanyan mahal talaga, sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Kasabay nito ang pasimpleng pag-inom niya ng wine. Bagamat walang binanggit na sino man, karamihan sa komento ay sinasabing tila paalala ito ni Mia kay IZ sa pagkakaroon ng mister na tulad ni Alvin. Sofia Trezano.
Kalakip ng isang video habang nagpapaganda sa loob ng isang salon, isang makahulugang Facebook post naman ang iniwan ni Sofia sa pagsasabing, basta magpa-pretty na lang tayo para maganda tayong haharap kay Lord. Bagamat walang tinukoy, agad na nag-gets ng mga netizen na ang pinatutungkulan ni Sofia ay tila walang iba kundi ang kanyang stepfather na si Alvin, na naunang nagsabi na taliwas sa utos ng Diyos ang pagiging LGBTQ at naniniwala siyang sa impyerno ang bagsak ng mga ito. IZ Trazona. Sa gitna ng mainit na usapan at pambabatikos sa tinatanggap ng kanyang asawa, pinili niya Izzy na dumaan sa panalangin at maglabas ng mensahe ng kapayapaan. Sa kanyang pinakabagong post sa social media, ibinahagi ni Izzy ang kanyang saloobin tungkol sa pagharap sa panibagong araw at mga pagsubok na kaakibat nito. Mensahe niya, New Day, New Mercy, laying it all at Jesus' feet, giving it all to Him who is in control and sovereign. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!